Morning with a friend. Morning with a friend. AWR 360. Blessed, faithful Tuesday mga ka-360! Welcome sa ating programa kundiin kaupo nato ng ating faithful friend wala sa ibahan kundi si Jesus Christ. Ini ang Morning with a Friend. Kaupo ninyo ka-360 Brian Lacson live na live here at Adventist World Radio Bacolod and Hope Channel Bacolod. Welcome sa ating mga early birds nga timprano pa naga-comment na. Of course, si Ma'am Joan Moreto, good morning mga ka-360. God bless you all. Si Ma'am Nena Moreto, blessed morning and happy Tuesday everyone. And of course, si Ma'am Helen Reyes from Anchorage, Alaska, good morning ka-360. Happy Tuesday Bacolod. God bless everyone. Thank you very much for joining us early in the morning. Speaking of early in the morning, thank you man sa mga nag-join in behalf sa aton nga Stewardship Director. Madamo nga salamat sa pag-upod, sa pag-ugyon sa aton nga an hour at dawn every Tuesday and Thursday at 4 to 5 in the morning. Good morning man kay Tess Dolis Reyes Dunyal. Good morning mga ka-360. God bless everyone. Thank you very much for joining us. Kumusta ang inyo pamatyagan sa mainit nga panahon naton? Baw, grabe gid, hindi gid mabangbang subong ang aton nga panahon. Perti gid kainit. Amo na nga dapat sabayan naton ang kainiton sang panahon sa kainiton naton sa pagtuo. Amo na Faith on Fire ang aton nga series sa sini nga semana. It's all about Faith on Fire. Kung kagapon gintalakay naton ang faith about sa aton kaugalingon, ginuna ko na kay kung kisa sala paginsindi ta nga kung may believe ka na sa kaugalingon mo, laing ka na nga tawo. Pero kailangan ta may believe man ta maskin papano sa aton kaugalingon, pero hindi lang maglapaw. Kag hindi man nami ang mawala o madula ang believe naton sa kaugalingon naton. Alam nang ginatawag nga confidence. Okay lang ang may confidence, wag lang overconfidence. Kahit sikreto ko na, isa na sa mga sikreto ko nga i-share sa inyo mga ka-360, sang una sa pag-apply ko, amo nang nakapabaton sa akong sa trabaho ko, sang nagwa na ang confidence sa akon. Mas mag-apply ka mo trabaho, wala ka mo confidence sa interview, sure ball nga hindi ka mo mabatunan. Pero once may confidence ka mo sa interview, harap lang daw, nadumduman ko sa first time ko gingamit na nga estilo bilang nga with confidence sa interview. Pila siya na nakahambal man ang HR nga nag-interview sa akon mo. Sir, kilala na ta sir? Hindi ka kilala na ito mag-storyan. Amo na, once may confidence ka, but don't have, never get, hindi kay don't lang, never get mag-overconfident. Kay basi mahuyan ka pa. Hello lang na Sky Flower House. Good morning! It's a flower house man. I-check ta ni mga ka-360. I think it's a flower shop. Yes! Flower shop. Flower house. Ay, okay. Daw ka-familiar. Daw nakita ko ni siya. Flower house. Hello, flower house. Blessed morning. Twice na nakita. I think doon nakita taka sang mga nagligad nga tuig. I think doon nakita taka nga naga-comment na di sa aton sang nagliga. Do subong talang kaliwat nakita. Abot ko na check to black ako nga dadumduman ko nakita tako or hallucinate lang ko. Pero I think nakita ko na ni si Flower House last time nga naga-comment di sa aton do subong lang liwat. This week lang liwat na ako nakita siya naga-comment. Pero hello, welcome sa atong programa Morning with a Friend. Flower House. Sila, mastorya lang ta. Sino ka man? Kung sino man ka, mastorya ta. Basi pa lang. Pero mga ka-360, it's March 5 na, 2024. Kag nagahilapit na naman kita sa second year sang aton nga programa diri sa AWR. And of course, ang AWR mas second year man. Magulang lang isa ka adlaw ang AWR sa programa nga Morning with a Friend.
Nag-launching kita sa Adventist World Radio Bacolod dire, syempre sa Negros Occidental Conference, a day ahead sa pag-launching sa aton Morning with a Friend with Pastor Joy Cantela. So nahauna ang pag-launching sa, syempre alangan mo mag-launching ta Morning with a Friend, wala pang AWR. So of course, una gin si AWR. So right now, I am happy nga nagahilapit naman liwat 2 years na kita. Yes! 2 years ng AWR, 2 years naman kundi nga gabalbal dire sa aton sa pag-ubra sa atong bluhaton diri sa Adventist World Radio Bacolod. Hopefully there will be more prizes, more enjoyable moment sa pag-celebrar naton sang second year sang AWR. Mabala talaga. Pwede ka mo kontak kung gusto nyo mag-sponsor para sa anniversary. Pwede gid. Ari lang kita. Just contact us at AWR 360 Bacolod nga Facebook page. Kung may direct contact ka mo sa akon, you make direct contact me or si Pastor Joy Cantela. And tell them or tell us na gusto nyo mag-sponsor para sa aton nga upcoming anniversary this coming April. Wala pa man kita siyang plan, pero if you will have a sponsorship, may plano na dayon. By the way, let's go back about Faith on Fire. Kag subong nga adlaw aton pagastoryahan about sa faith naton sa friend. May faith, may pagtuo man kamo bala mga kauturan sa inyo mga abyan? That's a great heavy question to answer. There are some na lain-lain nga mga reaction gini karon. So please do react later on sa aton pagtalakay na hanungod sa faith about friend. Aton na pagastoryahan. Let's share together experiences naton about sa friend naton. Ano balayan ang naging rason nga nag-build up ang imong nga pagtuo sa iya, sa imong friend, sa imong abyan? Ano naman balayan ang rason? Mayari kini, hindi kini madula. Anong balayan naman ang rason nga nadulaan ka sa pagtuo sa imong abyan? I-share nyo ginakaroon dugay-dugay mga ka-360 kay ato na pagastoryahan, pagkatalakayon, and of course, we'll be reading some Bible text about faith. So mga 360, before kita magakadto sa sina nga kahigayunan nga magatalakay naman liwat sang nanungod sa Faith on Fire, din nyo ako danay mga ka-360 kay mga kita giya sa atong Ginoo pamaagi sa pagpangamuyo. Let us pray. Our most and precious Heavenly Father, we thank Thee, O Lord, for waking us up today with a new and wonderful Tuesday. Ngayon mo preparar para naman kami magatalakay na hanungod sa Faith on Fire. Yes, Ginoo, puwerte kainit sang panahon. Pero hopefully, mangin mas mainit ang amon pagtuo. So, o Diyos, giyahi kami subong, kay magastorya kami about the Faith on Fire. Nga makapabaskog sang amon nga kalayo, hindi lang siya maging baga, kundi kalayo gid nga dako ang pagtuo namon. Giyahi kami sa kaalam nga among ginakinahanglan para maintindihan namon ang amon pagkatalakayon. And of course, Lord, we are asking prayer man sa amon mga ka-360 ka mga kapaglaom nga yara sila mga biyahe subong. Giyahi sila, make them safe until they arrive their destination. Lord, thank you for guiding us always. And today, please be with us as we will be tackling Faith on Fire. Thank you again, O Lord, for all the blessings. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Mga ka-360, hello! Sa kay Ma'am Sayonara Honda Saison, good morning mga ka-360 and God bless. Kag si ka-360, Virgie Vasquez. Good morning mga ka-360. God bless. Vasquez. Ma'am Virgie, ano mong akon nga boss sang una? Ang boss ko sang una sa radio station diri sa Bacolod. Wala naman di iban nga manager nga Vasquez ang apelido sa Bacolod. Kilala mo? Suki na di siya per me nagakalingaw na di siya sa Bamsi. So mga ka-360,
Sa pagbalik naton ato na pagtalakayon ang Faith on Fire. Dili lang gyapon sa programa nga Morning with a Friend, only here at Adventist World Radio Bacolod. We will be right back after this break. Stay there mga ka-360. Mabalik pa kami Morning with a Friend. Morning with a Friend. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Morning with a Friend. Morning with a Friend. AWR 360. We are back para sa atong second portion sa atong programa Morning with a Friend. Hello sa kay Lilia Batuon. Good morning everyone. God bless us all. Thank you very much. Mga ka-360, kumiyara ka mo sa mga greetings nga ipadala via text, or you may also call us, or mayara ka mo sang prayer request nga confidential nga hindi nyo gusto nga mabalaan sa iban kung sino ka mo nagpa-pray. You may contact us at nga contact numbers. Sa Smart Talk and Text and Sun subscribers, you may contact us at 0919-655-6231. Again, for Smart Talk and Text and Sun subscribers, 0919-655-6231. For Globe and TM naman, 0995-242-5831. Again, that is 0995-242-5831. Sa online naman via Viber or WhatsApp, that's +63 919 655 6231. Again, that is +63 919 655 6231. So mga ka-360, don't forget to save it sa inyong mga phone book. And by the way, hindi man pagkalipatan nga i-share ang atong live subong para nga may mabless man kamo nga iban. Standby danay mga ka-360, dali lang gid ha. Okay, pasensya gid mga ka-360 ha, kadula-dula ta kadali lang. Kay may gasulod gid nga noise sa aton nga live. Mga ka-360, the question is, are you a faithful friend? Yes, it's easy to say lang it's easy to answer if you have a faithful friend. But it's hard, or kisa hindi ka pa kabalogan kung bala ikaw mismo tuod-tuod nga biyan. Let's learn about it. Okay? Ano balayan ang ubrahon naton kung mayara kita sang abyan nga gagrieve, no? Gapangasubo. May masakit. May gina-suffer nga trial sa iyang mga problema sa iyang kaugalingon. You want to help them somehow, but you're not sure what would be helpful. And you don't want to say or do something that ends up making them feel worse. Yes, amo nang ang pinaka-delikado mga ka-360, especially sa mga may ginatawag ba lang ano ba sa kaugalingon ng stress or ano na tawag na? May isa na ka-term nalipat ko sang term mga ka-360. Arab lang ginatawag nga as in wala gigasulod mga ka-360, buligin nyo ko. Amo na yung problema, kaya ako na lang di subong wala ding OGT pa. Arab lang may trials ka, may depressed na isa na. Kadugay sa akon mag-register depression. Kung ang isa katawod depressed, amo ni silang pinakabudlay i-approach kag pinakabudlay palibugan kung ano nga mga tinaga ang dapat nga gamiton naton sa ila.
So bilang ikaw abyan, amo ning pinakanami galing bilang ikaw kaabyan, katuan naton ang meaning sang friend na mga 360. Kay kalalano takon ano dapat ang ginatawag nga abyan or friend. A friend is someone who you know well and like but who is not related to you. Okay, again, a friend is someone who you know well and like but who is not related to you. Amo ni siya, kumbaga you know well, kilala mo gid, amo siya ginatawag nga abyan. Kilala mo gid. Nga hindi man siya blood related, arab lang pamilya o parinti nimo. So amo na siya ginatawag nga friend. So amo ni sa mga abyan naton nga nag-grieve, how could we be a good friend sa ila? Let's talk about this. No kadamo na subong mga abyan naton may trials. Kagina lang sang kaagahon, no, if you have attended our an hour at dawn nga program sa aton nga stewardship department, may experience dito about sa isa ka pamatan-on nga nag bawi sa iyang kabuhi, iya kaugalingon nga kabuhi. Kag nagkadto sila ni sang isa sa ato nga mga district pastor, kaupod sa isa nato nga mga elder, nagkadto sini sa pamilya nga napatyan kag nagkadto sang programa. Pero wala lang sang dugay kuno pagka gabi nagkontak naman kami isa naman ka pamatan-on liwat nga nag amo man nagyapon. Galing mayo lang kay naagapan. So this is a great issue gid basta may trials, especially sa young people naton. Once may trials nga gaabot sa ila, usually sila ning pinakahapos dayon nga sudlan sang kaaway, kagaan sa mga negatibo nga paminsaron. So ano bala ayahan ang obrahon naton to be a faithful friend to someone? We don't need nga kailangan gid nila sa aton nga abyan nga maging faithful sa aton. Ang importante that we will be a faithful friend to them. Bahala na sila kung ibalik nila ang pagka-faithful naton sa ila. But make sure that we do good to them. Arab lang ginatawag nga do good unto others, do something do to others what you don't want to do to you, no? Ariyo si Ma'am Sayonara Honda Saison nagambali, as for me Sir Brian, I just pray for them. Yes, pangamuyuan lang kung may ara ka man gituod nga unfaithful friend. But most important, be a faithful friend. So what should we do kung amo na may ang friend mo, ang abyan mo, nag-experience ng grieving, illness, suffering, mga trials? Ano? First, show up. At least mapakita kita sa ila. Ang pinaka-importante ni sila is presence. Presence ni mo. Kapin pa na kung namatyan sila. Kapin pa kung pamilya mismong napatay sa ila. Usually, to be a faithful friend to your friend is first to show up. To show sympathy and comfort sa ila. Kaya nga amo nang pinakabugat nila nga time. Show up. No? And also, next, include them. Upda sila sa pagsimba, sa kaon, sa night out. Especially na kung isara dang pinakabugat sa time ba lang nalubong na. Kung death, about sa death kung ginlubong ng ilang nga himata, ilang pinilangga nga pamilya, kung amay man or iloy, dira na ang pinakabugat nga moment nila nga kailangan nila sang someone nga makaupod sa ila. Dira pag madalom ang loneliness. Because, di ba sa time niya nga ginahaya pa, kadamo sang bisita, kadamo sang inaten sa kundiin ang haya, pero after sang haya, wala ka na sang upod. So dira mo na mabalaan mabatyagan ang pinaka mga subok nga moment, no? I experienced loss man sa akon nga amay. And maobserbaran ko kung ano kasadya ka kung sa haya kay kadamo sang tawo, do hindi malipatan mo nga may patay ka mo. Pero sa malubong na, kag kamo lang nabilin sa inyo balay, dito masubuan ka. Pero mayo lang kay sa amon nga ni kay akong mga kapakaisahan nagtiner pa sa balay for a few days.
Pero sa tuod lang, mabatsagan mo gid ng kasubo. Mumadulaan ka sang himata nimo. Kung kamo na lang, kung nalubong na. Tuod. So that's why you as a faithful friend, we as a faithful friend, we must there for them. Ready kita. Next, point to truth. Point to truth. PTT. Point to truth. Instead of offering up your own advice or opinions, no? Turn to what God's word has to say. Isa ning pinakanami. Kaya kung delikado man kita mag-advise. So dapat makuha kita sang biblical or spiritual advice. Nga ra gid sa Biblia nang halin. Encourage them with scriptures. Yun ang mga ka-360. Ako no sa old radio station ginobrahan ko nga wala kami buya sang biblical or spiritual advices sa program nakon nga nagahatag advice kabugat kay hindi arab lang wala ko sang i-back up sa ako nga ginahatag nga advice. Pero kung may back up kang biblical advice, it's good. Mas mabugat nga advice nga makapamag-an sa pamatyagon sang tao nga nagaproblema, may trials, may depression. You know, depression is very sikat gid, trending sa sini nga kalibutan. Grabe gid ang depression. Especially sa young people. Crush pa lang. Wala gid sapak ni crush. Depressed na yun. Oh my. Amo na ginakababaw kaayo ang pwede tuslokon sang depression nga ginatawag. May i-check ko mga ka-360 nga na details about this one. Hopefully may already updated. I-check ko nga details ha. Okay. Okay. Wala ko sang exact puro percentage ang gakakita ko diri, no? So puro percentage ang nagakita ko diri. Ang about sa suicide rate diri sa Pilipinas. Hindi siya na ako mahambal nga good thing, no? Pero hindi siya man namin nga may ara gyapon nga nagakabilin nga rate. Na-maintain ang updated nga nakita ko sa details is up to 2021. 2021 lang mga ka-360. Wala siya nag-increase. Nag-steady siya sa 2.20%. 2.20% ang based on 100,000 population ang deaths tungod sa suicide. 2.20% sang 1,000 sa 100,000 population. So i-calculate naton. So a total of based na sa 100,000 na population na pila ta ka milyon subong sa Pilipinas 2.2 ay sala 100,000 2.2% yara sa 2,200 sa 100,000 nga population. So example, kung 1 million kita katawo, yara sa 22,000 ang nagaobra sina. And most of all is mga young people. Ako mga ka-360 ka-experience ko na nakakita ko sina sang tao nga nagkabit gid sa isa ka patio diri sa may Granada. Kay bilang isa ka responder, nagresponde kita nga maging patawag nga may nagkabit kuno nga tawa binamon buhi pa. Pagabot namon tig-ana. Pero dito ko nakita ang sitwasyon sang mga tao nga gindula nilang kabuhi. Masubo tan-awon nila mga guya. Unlike sa iban may makita ka nga katawhay sang guya mapatay, ila makita mo gid ang kasubo sa ila.
So I think those people nga ginaobra ina kulang sa ilang mga abyan nga ara dapat sa ila. So be a faithful friend to someone. Not only sa imo nga kilala, but to someone gid. Na ay hindi man kilala, syempre alangan man nga hindi mo kilala maging friend mo kay di ba sa meaning gani isang friend is someone who you know well. So dapat kilala mo pero be there for them. Hindi kay kung Arab lang ginatawag nga kung may problema wala ka. Kung kasadyan, ara ka. Hindi amo na dapat ang pagiging faithful friend. Do parehas ba na sa kasal bala o sa marriage life till from happiness to sorrow bala. Nan. Amo na dapat ara ka sa imo abyan. Si Ma'am Helen Reyes maging dugang. I love all my friends. Kung may problem sila, do something to help them. Anything like spend time kasi time is priceless. Yes, correct. Kung hindi mo kaya nga maggasto para sa imong friend, give time. Let me give another example man sa experience ko. Kadamos akong experience sa mga 360, no? May ligtay, mag-obra experience sa atong kauglingon. So we could share. That's why mo na mga ka-360, do something to have an experience. So pareho sa akon ang na-experience namon last December 26 sa nasunugan namon nga abyan, wala man ko kwarta nga ihatag. Kaya ako mismo ga problema man sa kwarta. So the only thing I can do is to post on Facebook kay base may mga abyan ko may mga friends ko that can help us help our friend. So dito damo may nagkontak, mas mo gani ibang hindi ko pa friend sa Facebook, nakita akong post nagbulig. I gave pareho si kinahambal ni Ma'am Helen, gave time. So naghatag kami sang chimpo. Ang sunog nagsugod mga around 3 p.m. sang hapon. 3 p.m. sang hapon, may 3 p.m. ba sang aga? 3 p.m. mga ka-360 nagsugod ang sunog. Natapos around 5 na. Nagkadto kami pagkagabi sang nagdulom-dulom na. Nagkadto kami to check ira situation, masubo. Hibianay ang mga kabataan nagililibi. Syempre nabatyagan nila no. But that simple moment nga nagbisita lang kami, that's makapapalipay kag makapabag-an sa nabatyagan nila nga problema nga natabo sa ila. You know, give time to your friends. Be a faithful friend, no? Next, provide practical help. Ari na, Ma'am Helen, provide practical help. Ang ginambal mo, help. Dealing with grief, loss, or other life-changing events can feel overwhelming. It makes it hard to handle everyday tasks like cooking or cleaning. So often, the most helpful things you can do are also among the simplest thing. Bring them dinner, mabulig ka siya tinlo sa ila balay, himo sa ila balay. Hindi man lang sila naghimo sulugoon. It's your way to show them that you are a faithful friend to them. You're always there for them in their hard times. Kamo man na si Jesus Christ. He's always there for them. Ang problema, wala lang tagapamati. Mamali, di si Jesus Christ, wala man. He is always there. Wala lang tagapamati kag nagapati. Remember important dates. Isa pa gini. If someone lost a loved one, the anniversary of that death, along with things like birthdays or other dates, nga gina-remind ang ilangan na dula sa ilang pamilya, ilang himata, can be especially hard for many years to come. Yes. On the first birthday nga wala siya, dira pagin mabatyagan may kasubo. So tandaan nyo na and be there for them. Support them. Let them feel gyapon nga hindi sila nag-iisa. You know, kadamo sang epekto na sa aton nga kaugalingon sa aton nga pamilya, sa aton nga abyan. Once madumduman nila ilang ngay mata sa adlaw nga pinaka-importante. Iban mag-asawa, anniversary. Duwagid ang pinakasakit, anniversary kag birthday. And sometimes mismo ang birthday niya sa imo nga friend dira pagid sa mas makabatsyag sakit.
Ngarap lang naandan niya nga they celebrate sa iyang pamilya or sa iyang partner. Permi sila nag-celebrate together sa iya birthday. Then nadula siya o nadula sila. Dira siya makabatsyag sa first birthday nga hindi sila upod. Maski lang gani mag-celebrate sang birthday. Example, ang imo bana, imo asawa, may ginlaktan, nagbiyahe o nag-ubra sa sagwa. Bugat gani sa pamatyagan mo celebrar ka sang birthday nga hindi mo siya upod. Especially sa first birthday mo nga hindi mo na siya upod. Ano pa ihan nga nadula gid sa sini nga kalibutan? Nagpahuway? Yes, sobra gid nakabugat. So let's be there for that friend of ours. Amo gina ang pinaka-importante nga be there for them. Kag ang pinaka-best, the last but not the least, pray for them. Yes, let's pray for them. Prayer is one of the best ways you can serve your friends. Pray for them and pray with them. Continue praying for them long after the initial outpouring of support, and let them know that you are praying for them. Yes, pray without ceasing, mga ka-360. I remember, hindi ko man siya close friend, but naging close kami kay naging suki ako ng isang ilan nga cheese teriyaki. Kanamit. Cheese teriyaki. Ano na, hindi cheese teriyaki. Ano na naman, basta sa Japanese na, tsakto teriyaki. Oo. Cheese ang unod, tiri. Kabalo man sang Adventist ko mo. So, kung wala lang sa mga shrimp, wala sang squid, sumayara sila cheese. Cheese lang gid ka mga utan-utan ng ibutang. We are not that as close friend gid. Naging friends kami tungod sa negosyo sa iyaba nga hapon. Kag nakasugod ko na sa bakal sa ila. Nanamitan ko. Nagsugod ang amon gid pagid nga medyo nag-okay pagid amon friendship when I had an accident last 2019. Sa nakabalo sa nga na-aksidente ko, nag-order ko sa iya sang teriyaki again. So when I ordered teriyaki, balyas ako, di ba na-aksidente ka? Baku, na-aksidente ko. Sige. Ipa-deliver ko sa imo ang teriyaki nimo. Ang bayaran mo lang ang delivery. Ang teriyaki is for free. Wow. So dako to nga arab lang nahuya, but at the same time nalipay ko. Kaya mo nang ginubraya sa akon nga na-aksidente ko, gilibre sa akong teriyaki, ang delivery fee lang gibayaran ko mas lesser. Mas barato ang delivery fee kaysa sa ila teriyaki. I think ila teriyaki is more than 100. Ang delivery fee is around 60 pesos lang. So na-deliver. And I'm happy. Nga nadumduman niya ko nga na-aksidente ko. So amo to para kaya nakita yung favorite ko kapilag ko nag-order sa iya. Then after that, a year after, ayon ako sa akong accident. Then ang ginobra naman natabo, siya naman nagka-problema. Na-hospital siya. Nagmasakit siya, nag-hospital siya, lawig sa sulod sa hospital. And that time is may init-init pa ang ginatawag naton nga ang COVID. Init-init pa da nga time ang COVID, mga ka-360. So, when I saw the posting niya nga na hospital sa, I contact her. Pwede taka pangamuyuan. I'll pray for you while you're there in the hospital. So, yes, pwede gid. So, I called her. I pray for her. Kaya wala bang ibang nga may obra. Pangamuyo na lang siya. Number one, it's so depressive, mga ka-360. Nga sa hospital, wala sang may makasulod sa imo. Ikaw pasyente, wala may makasulod para magbisita sa imo. Tungod, strict kayo ang sang COVID times. So I contacted her and pray for her. And after that, she cried. Naghibigin siya, mga ka-360, and she's very thankful. That's how you support your friend. Maski hindi pa kami na close.
We are being friend lang tungod sa ila business. Pero naging amon ang amon nga pag ang pag turingay sa isa kang isa. And we have a little bit language barrier kay medyo Tagalog siya, tapos banaya in Hapon, tapos gay Ilonggo ko, pero medyo makaintindi man sa gamay ng Ilonggo. So muna, be a faithful friend to your friend. Bahala na mo to kagina, bahala na kung siya hindi faithful sa imo, but you must be a faithful friend to them. Si Ma'am Helen Reyes, another comment. My close friend kami diri, mag-asawa, may sakit sila, pareho cancer. Very sad, but I always with them, I always be there. Yes. Narablang kanta bla ni nadumduman ko gulping sa imo nga comment, Ma'am Helen, bang kanta ni ano ba? Galing lain eh. Dulain ang kanto sina I will be here bla ni sino ni Garvey? I will be here. Galing sa check to no? Kaya ang kanta sina sang I will be here. Ang lyrics siya Aria, I will be here. Lyrics. Aria, I will be here when you feel like being quiet. When you need to speak your mind, I will listen, and I will be here when the laughter turns to crying. Through the winning, losing, and trying, we'll be together because I will be here. Hindi siya actually, hindi nang siya nag-connect sa sa mag-asawahanay, sa may relationship as husband and wife. But this song could be connected on friendship also. Tomorrow morning, if you wake up and the future is unclear, I will be here. Amo ni dapat kita bilang friend. Kay ang Ginoo naton ara gid permisit sa aton gid. He never left us. He's always there. So we must be also a good, faithful friend like Jesus Christ. Diba? Kaya dapat natin sundon ang Christ-like character. So if Christ is a faithful friend to us, we must be also sharing His faithful friendship to others. So we must also be a faithful friend to others. So mga ka-360, hopefully that you have been reminded on how to be a faithful friend. But before we go to our break, here in Hebrews 13:1-2, keep on loving each other as brothers and sisters. Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it. So be there. Love each other, mga ka-360. Be a faithful friend. Sa pagbalik naton, aton pagabasahon ang dugang ng mga komento, kung mayara pa greetings, prayer request, pwede man. Pagbalik sang aton nga programa, Morning with a Friend, diri lang sa Adventist World Radio, Bacolod. Morning with a Friend. Morning with a Friend. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Morning with a Friend. Morning with a Friend. AWR 360. Balik kita sa last portion sa atong nga programa diri sa Morning with a Friend. Magabasa kita sa mga dugang pagiging komento. Si Ma'am Helen Reyes, may prayer request. Please include in your special prayer. My auntie passed away last night, especially sa family. Thank you. Is it okay, Ma'am Helen, nga may baluan namon ang name? Kaya para man natin ma-include sa prayer. Kung wala, okay lang yapon. Kaya try tagyapon sa include sa prayer. By the way, condolences man sa family ni Pastor Aros for the loss of his father. And also sa family Yanson Balandra na nagpahuway ang si
si Talangga, no? Na andan ko ginaya Talangga ang tawag sa iya, ang pangalan ko may duha na tawag siya Langga or ano ganit tawag na? Duha na iyang ayo Langga kag si Mamako. Na amo nang tawag ya Mamako or Talangga. So nagpahuway na siya si Sister Elizabeth Yanson Balandra, mga taga-Cadiz ini. So we will be including sa prayer ang family. Sang last time may isa taka time nga wala taka program kay ginkantuan ni namo ni Pastor Joy to have tawag na sa gin pangamuyo ani Pastor Joy. First time ko tong nga nag-intra, nag-upod. So yes, ara kita tigto kag nagpahuway na gid siya. And of course, Dimitelio family sa Bantayan. Yes, Ma'am Helen, let's include the family of Dimitelio for their lost. Okay, kag syempre nga itong crusade nga nagapadayon ang AWR CDO Crusade sa Southern Negros, specifically sa Kabangkalan, Ilog kag sa Kawayan. Hasta ni sa March 8 every 7 p.m. kag sa March 9 naman ang culmination sa Kabangkalan Gym or Gymnation. Wala ko balo ko na nung kada kong gym So basi gym. I will be there also to check sa aton tong mga event dito this Friday. Maapas na kita. Are si Ma'am Sayonara Honda sa isang ginambal, tuo lang kay Jesus is our true friend in joy and tears. Yes, amen Ma'am Sayonara. Thank you for that reminder. Yes, Jesus is our true friend. Kag magtuo lang kita sa iya. Mga kapaglaom, mag-check kita na isa ang aton nga panahon, no? Aton nga ulat panahon, ulat panahon. Okay, ang weather forecast naton easterlies na lang ang nabilin. Init nga hangin ang aton nabatyagan na lang nga nabilin, easterlies na lang. Wala na nga aton nga northern or amihan ang northern winds. Ano to na tawag? Gakalipat ko. Basta, miari kita easterlies kang gapekto sa bilog nga Pilipinas. Ma-check kita sa mga high index since 5 p.m. kahapon. No? Ma-check kita ng isang 5-day index since 5 p.m. nga update nila. So, first, ang atong weather conditions nanay ang sa Davao Region, Surigao del Sur, Cagayan, Isabela, and Aurora will be experiencing cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms. Ang Metro Manila naman kang nabiling nga bahin sang Pilipinas, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Ang kahanginan naton sa Northern Luzon, light to moderate, east to southeast ang dapya sini. Ang nabiling nga bahin sang Pilipinas, light to moderate man gihapon, but east to northeast naman ang huyop sini. Ang aton mga balods, light to moderate tanan with 0.6 to 2.5 meters ang kataason. Ma-check kita sang high or sang highest heat index naton nga forecast, no? For today, check naton ang sa aton diri Region 6 Western Visayas will be experiencing today up to ang pinakataas 39 degrees Celsius. We will be experiencing up to 39 degrees Celsius diri sa aton sa Negros kag Iloilo nga area. Let me check kung may mas taas pagida nga index. No, i-check naton. Are, mas taas pagigaling ang index sa sining nga adlaw sa may Dagupan City, Pangasinan kag sa Calapan, Oriental, Mindoro. So please bring please bring water always. Likawan ta pag-inom sang may kolor as possible, hindi lang likawan, unta tanta ang pag-inom sang di kolor nga tubig or ang gabula nga tubig. Okay lang ang gabula nga tubig ininit, pero subo nga init pa na ako mainom ka ininit. Likawan ta gabula nga tubig, likawan ta ang
mga dikolor nga tubig, ang may kalamay nga tubig, inom gid sang tubig lang gid. Okay, tubig lang gid. Pwede guro naton mainom ang ining may isa kita ka rehydrate hydrated water nga ginabaligya, hindi ko lang pangabalon ng brand. Kay kung mag-sponsor ka mo sa amo, tiyahan balon tang brand. Basta medyo maasin-asin ni siya gamay ang may asin ni siya nga simpon nga tubig. So okay gina siya kay maka-rehydrate ang asin sa atong nga lawas. So medyo pero hindi man siya asin na dagat gida, medyo maasin lang siya. So water or ang ina nga klase nga rehydrated drink. So mas gani sa Baguio na gani nga pugno 25 degrees Celsius. Medyo mataas-taas gihapon, di siya amuna ka bugnaw. So mga ka-360, be prepared lang gid. Inom plenty of water. Kag hindi as possible, hindi magpainit. Kung hindi malikawan tungod sa inyong nga trabaho, make sure lang may payong, may kalo, or anything that could cover you and lessen ang init. Hindi ko man mahambal nga lessen ang init. Kaya maski kagapon pag biyahe ko sang ugto, nagpa-downtown lang ko. Wow, naka-jacket na pero batyagan ko gid ang kasakit sang init sa jacket ko. Sa sulod na sang jacket ko galusot gid gihapon. So be prepared. Kag ang pinaka naton, ang ginabantay-bantayan naton ang ginatawag nga El Nino, no? Kay daw ma-experience ta ni for this sini nagasugod na for March, April, and May we will be likely experiencing El Nino. No, nagabatsyag na kita, init gid kaayo. Super init, halos nga kita panganod. Ang preparahan ta after sini sang El Nino nga panahon, bantayan naton ang bare months kay may possibility sang mabaskog nga bagyo. Basta may init nga balbal, may mabaskog nga bagyo na. So preparar lang kita. And always pray for all of our safety. So mga ka-360, another announcement here. Please, we are always reminding you to join the An Hour at Dawn of the NOC Stewardship Department via Zoom every Tuesday and Thursday at 4 to 5 in the morning. Ang link gina-post natin ni Permin sa AWR360 Bacolod every 9 p.m. Monday and Wednesday. So, hindi ka mo makarason nga hindi ka mo ka-intra. Except lang wala ka mo internet or data. Pero damo naman barato nga data promo subong maskin ano nga network. So please do join this one and experience what is God or what is blessings na na-experiencehan sang iban. Kanami gid mga ka-360. Join always. So I think we're done. Ka-360 Brian, ihaboy ko na lang some of the snow diri. Yes, please, Ma'am Helen. Galing guro pagkatupa ni Samon tunaw na. Tubig na siya. Pertigid ka init, Ma'am Helen. Pertigid ka init subong diri. I think may ari di may isa pa ka prayer request I think na miss ko. Wala na. Wala na gali. So muna. Amo gina sa kainit ni Ma'am Helen subong pertigid. Mayo lang kay nakabalik ka na da sa Alaska. Medyo nagabugna-bugna pang muda diri. Pertig ka init. Maskin ano ko nakainom tubig. Nag-inom na lang ko gani isang rehydrated drink kagapon kaya bako daw ang gininom ko nga tubig do kulang. Okay, mabatsagan mo na mga 360. Luya ka. Do kaluya sang lawas mo, do ka malas ang pamatsagan mo. Kulang ka pagyapon water. Kag kun daw malabibig mo, kulang ka na sa water. So kung daw matsagan mo nga do maski no mo kainom sang tubig kulang gid, try to drink rehydrated drinks, no? Ang makapa-rehydrate si nga mga ilim nun. Like I think mga citrus, mga juice like ng orange I think makapa-rehydrate sa imo. I don't know. Pero I'm sure bol ko gid ang buko. Ang buko gid mga ka-360 nami gid ni siya makabulig-bulig gid. So hopefully natanan ka mo, updated sina, kag get ready lang gid. Be ready lang gid always. And by the way, another announcement before I miss this one, ang upcoming naton nga Youth Week of Prayer this coming March 16 to 23, 2024 live on Negros Occidental Conference Prayer Network Facebook page and AWR 360 Bacolod.
This is a collaboration program of NLC Prayer Network and AWR 360 Bacolod. Show up in the city's Youth Week of Prayer on March 16 to 23, 2024 at 6 to 7 p.m. Live na live at NLC Prayer Network and AWR 360 Bacolod Facebook pages. And of course, sa ibang nga mga Facebook pages nga di ka mag-cross-post, ma-live man na dito. Topics, Day 1, Does God love your city? 2, Transforming cities following the examples of Jesus. 3, Facing loneliness in your city. 4, Facing depression in your city. 5, Facing diseases in your city. 6, Facing hopelessness in your city. 7, Facing fear in your city. 8, Lifting up the fallen in your city. So please join this program. This is a program of young people. So as possible, let the young people join this. It's online, live online, mga ka-360. Yes, si Ma'am Helen magidugang alkaline water. Yes, isa na sa mga makabulig sa aton magpa-rehydrate. Alkaline water. Galing medyo may price lang gamay ang alkaline water, Ma'am Helen. Yes, kung kaya nyo ang alkaline water, drink alkaline water. Kung hindi, buko. Juice. Ang wala gatas, ang pure buko, ang halin gid sa buko. As possible, kung kaya nyo malang nga mamanit sina, magbuka sina, mas mayo nga magbakal na kamo nga daan, mga pila ka bilog sina, stock nyo lang sa inyo balay. Kini man na maglain as long wala na naging buksan. Kag as long hindi lang sa tamaan kadugay, kag hindi siya mainitan. Kag hindi siya magtubo na. Para maggagwa ng dahon. May iba na, katila ko na, nagbakal, buko, nagstock sa balay, ang iba nagtubo na kaya nadugayan, inom. Pero, amo na, much better to drink buko juice, ang pure buko juice daily. Amo nang mas gina-advisable sa ato na at least one buko juice daily para mas maka-rehydrate sa aton. Okay? Makabulig pa sa aton mga negosyante. Mga ka-360, wala na kita sang chimpo, magakanto na kita sa pagpangamuyo sa mga prayer requests, mga dugang paging mga prayer. So let's pray, mga ka-360. Our most and precious Heavenly Father, we thank Thee, O Lord, for teaching us today to be how to be a faithful friend to someone. Lord, by the way, thank You for being our faithful friend. And help us to be one like You, a faithful friend to others. We are praying sa iba naman nga hindi naman mga faithful friend to know and to learn how to be faithful friend, because You are our faithful friend, and we would like to have a Christ-like character. So we must follow You. Thank You, O Lord, for guiding us today and for being with us today, and to let us understand about the faith on fire on friendship. Lord, we are praying to all who are sick in the hospital, in their homes. Heal them together with the doctors and nurses nga nag-assist sa ila. Heal them, O Lord. And help us to be healed also, not only in our physical or mental health, but also in our spiritual health. Heal us, O Lord. And Lord, we are also praying sa mga kauturan namon nga nagkaladulaan sang ilang nga mga himata. The family Dimitelio and the Yanson Balandra family. And of course, the family of Pastor Aros na nadulaan sila sang ila amay. O Diyos, be with them in these hard times. Give them strength even in this lost. Kailangan lang kang nila subong, O Diyos. And Lord, we are also praying sa mga problema, may trial silang kabuhi, may depression. Help them, O Lord. Be with them.
Hear them. Hear their cry. Answer them, O Lord, with the help of their faithful friends. O Lord, thank you for helping them. We are also praying sa mga nag-celebrate sa mga birthdays and anniversaries today. Be with them, bless them, guide them, let them enjoy their special day. And we are praying that they will have more celebrations to come in their lives. Guide them, O Lord. And Lord, we are also asking for a special prayer sa amon nga AWR CD Crusade na nagapadayon sa southern area sa Negros. Specifically sa Kabangkalan, Ilog, kag Kawayan. Giyahi ang amon mga speakers, pastors, mga brethren na nagaugyunanay sa sining buluhaton sa pag-share sa imong paghigugma sa among mga kauturan. We are also praying sa mga attendees na sila matandog sang balaan nga mensahe nga ila mabatian sa sinang krusada, kag sila magadesisyon sa pagbaton sa imo bilang ila personal nga manluluwas. O Diyos, we are also praying sa mga iban paging mga krusada sa mga laing nga lugar, that you will be guiding everyone who is doing their best to share your love to other people. Lord, thank you again for all the showers of blessings that you keep on showering upon us each and every day. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Thank you very much mga ka-360 sa pag-upod sa aton sa sining adlaw. Before we go, magapabiling kita danay sang thought for the day. Religion tends to promote health, to lengthen life, and to heighten our enjoyment of all its blessings. So please enjoy the blessings of our Lord Jesus Christ. Sa pangalan sa Negros Occidental Conference, President Pastor Jufon Galanza, Executive Secretary Pastor Brendo Caros, Treasurer Pastor Ebenezer Loriezo Jr., Communication Director Hope Channel at Adventist World Radio Bacolod Manager Pastor Joy Cantella. Ini ang inyo ka-360, Brian Lacson, para sa Morning with a Friend. See you again tomorrow here in Adventist World Radio Bacolod. God bless everyone. Have a nice day.